Ang banyuhay ay isang proseso na sumasalamin ng pagbabago sa aksyon o pananaw. Halimbawa ay kung nagpapalit ng pinuno ang pamahalaan o kaya ay binabago ang makalumang paniniwala o ideolohiya. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan madalas na iniisip na walang pagbabago sa kalakaran sa politika, layunin ng banyuhay na magbukas ng diskurso sa mga pinakamaiinit na isyong pambansa. Ang programang ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga sariwa at makabuluhang pananaw na maaaring magbunsod ng pagbabago sa ating kamalayang sosyo-politikal. Magandang araw sa lahat ng mga nakatunin ngayon dito sa DZUP. Welcome to the Banyuhay Podcast Series. I am your host, Dennis Kilala from the Department of Political Science, and welcome to Banyuhay. Ang podcast na ito ay inisyatibo ng UP Center for Integrative and Development Studies, ang research think tank ng University of the Philippines. Ang UP-CIDS ay ang policy research unit ng UP System. Ito ay tinatag para suportahan ang iba't ibang klase ng pananaliksik at pag-uusap tungkol sa mga isyong may kinalaman sa pag-unlad ng bansa at pamamahala nito. Upang gabayan tayo sa pagtatasa na ito, kasama natin si Attorney Rona Ann Caritos. Si Attorney Caritos ay Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Ang LENTE ay isang non-partisan na organisasyon ng mga abogado, law students at volunteers na aktibong nagmamonitor ng mga eleksyon sa bansa, nagbibigay ng voter education at nagsusulong ng mga reformang elektoral. Si Attorney Caritos ay isang kinikilalang eksperto sa batas panghalalan. Nagsisilbi siyang resource person sa mga usapin tulad ng election processes, paglaban sa disinformasyon at pagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan sa politika. Ang kanyang pamumuno sa LENTE ay mahalaga sa pagtiyak ng integridad ng mga halalan, paghahanda para sa darating na mga eleksyon at pagtugon sa mga hamon tulad ng technology-facilitated gender-based violence sa panahon ng kampanya. Welcome po, Attorney Caritos. Ano po ba ang LENTE at ano ang gawain nito tuwing halalan? Hi, Sir Dennis. Ang LENTE po, ibig sabihin niya po ay Legal Network for Truthful Elections. Isa kami non-partisan election monitoring organization na ang focus po talaga ay mga batas natin pang election being a legal organization. At ang dami po ginagawa ng LENTE ay monitoring ang election day. Pero ang monitoring po na ginagawa ng LENTE ay umaayon sa stages na electoral cycle. Para water cycle pong election, may cycle rin po. So may pre-election, election, and post-election. So all the stages po na electoral cycle ay mini-monitor ng LENTE. At lagi po namin sinasabi, ang bread and butter, yung core work po talaga ng LENTE ay pushing for electoral reform before our parliament or our Congress or before our election management body, COMELEC, or any pertinent or concerned government. Maraming salamat po doon, Attorney. Batay po sa inyong pagsubaybay, paano nyo susuriin ang pangkalahatang pagganap ng COMELEC sa pangangasiwa po ng 2025 midterm elections? Ano ang mga kapansin-pansing tagumpay at mga hamon sa integridad ng proseso? Kung election po, Sir Dennis, ay sasabihin natin, i-compare natin sa Miss Universe. Ang award lang mapapanalunan ni COMELEC for this election is Miss Innovation. Bakit po? Kasi in this election, ang dami-dami natin nakita innovations na ginawa ni COMELEC. Pero babangkitin ko po yung ilan na ngayon lang talaga natin nakita. Una-una yung napakaraming show cause orders pagdating sa election of friends ng vote buying at abuse of state resources. Labi naman po ang pagtingin pag election law violations dito sa atin, Sir Dennis, sa Pilipinas. Wala namang nakapasuhan, wala nakikulong. But for the first time, we saw a proactive COMELEC in this election. Ang daming show cause orders na pinalabas at may mga kaso rin, actual case of disqualification na final. So, yan yung una innovation nakita natin. Yung lagi natin sinasabi na impurity or lack of accountability na problema sa election sa Pilipinas, kahit pa paano nilalabanan ni COMELEC yung problema natin ng vote buying at abuse of state resources. Pangalawang innovation, yung pagtaas kahit pa paano ng diskurso o nivel ng kampanya sa Pilipinas. Bakit? Kasi diba, Sir Dennis, nasanay tayo sa mga dating presidente na kung ano-ano sinasabi para magising yung audience to the effect na may mga sektor ng lipinan na
naapektuhan o nadi-discriminate o pinagtatawanan. So in this election, we saw for the first time COMELEC implemented the anti-discrimination and fair campaigning guidelines na yung mga dati nating naririnig na misogynist remarks na lumulusot for the longest time. Nakita natin na mayroong mga sinampulan si COMELEC. At in fact, may na-disqualify na at COMELEC's level for issuing of statements against the women sector, for example. So, pangalawang innovation po yan. Pangatlong innovation ay yung pagkakaroon po ng napaka-proactive na debunking pagdating sa disinformation. Sa mga ano po natin, nakikinig at nanonood sa podcast natin ngayong araw, for the longest time, sanay tayo na si COMELEC yung laging lasting reaction. Parang laging wala sa finish. Pero ngayon si COMELEC, talagang titingnan niya po yung kanilang Facebook account. They're so proactive in issuing out verificatory statements or debunking statements para lang po ma-address agad yung disinformation na nakikita nila sa information space. Lalo na the last 2 weeks before election day, nitong May 12 po. So dahil sa yung tatlong top of mind na nakita kong magandang ginawa ni Miss Innovation ni COMELEC natin sa mga election. Maraming salamat doon, Attorney. Mukhang naging maganda, no? Madami silang mga naipakita sa atin. Pero may mga napansin din po ba kayong mga naging hamon noong nakarang eleksyon na hindi natugunan ng COMELEC? Well, lagi ang hamon ng Madre dahil sa sobrang rampant at massive ng problema natin sa vote buying, abuses to sources. Hindi enough ang COMELEC. So, lagi namin sinasabi, hindi pwedeng national COMELEC lang umaakto sa mga ganyan. Alam natin, activated naman ang mga local COMELEC field offices. Pero syempre, dahil napakalaking problema nito, kailangan na mas malalim at mas matagal yung preparation pagdating sa pag-address ng problema ng lahat ng vote buying at abuses to sources. Makwento ko lang Sir Dennis, kasi parte ang lente noon, Committee on Contrabigay, interagency at NGO na stakeholder, nila, ni COMELEC. Alam yung ba yung last na meeting namin for updates before the date of the election? Wala pong report ng ibang mga government agencies. Wala daw sila nakatanggap na report of vote buying abuses to sources. Naniniwala ba kayo din, Sir Dennis? 2 weeks before election, wala sila natatanggap na report. Na nga po kami, kasi kami, nung nag-present kami, at that time, we received, I think, around 60 to 70 reports. Paano po kami, being a small election monitoring organization na nakatanggap ng 60 reports compared it to a big government agency like or a security, yung PLP po, para ang PLP na Committee for Trabigay, tatlong report po nila. Wala silang natanggap na incident reports. Kaya sa malayo sa katotohanan. Pero siguro nga dahil hindi pa siya masyado din nai-imbibe ng mga partner government agencies si COMELEC na talagang seryoso si COMELEC sa laban niya against vote buying, abuse of resources. Nakita naman niya, meron talagang gustong gawin si COMELEC. So hopefully, for the next election, we see more proactiveness on the part of the partner government agencies of COMELEC and the local COMELEC field offices. Kasi hindi ko nagkula ang COMELEC national yung Committee on Contrabigay. Kasi sila yung nag-i-issue na ngayon po at almost 600 na show cause orders. Pero yung mga partner agencies, local field officers po nila, yun dapat yung kumabol. So that's one of the challenge. Yung po pagsabay nung innovation or pagsabay nung will nung main office doon sa pagsabay nung will din ng mga partner offices and local offices yun. Maraming salamat po doon. Anong mga trend ang inyong naobserbahan sa voter turnout sa iba't ibang rehiyon o demograpiko? Mayroon bang mga makabuluhang issue na may kaugnayan sa access ng botante, pagpaparehistro o disenfranchisement ng mga nangangailangan ng pansin? Ang isa pong malaking ginagawa nila pag election ay accessibility pagdating sa pagboto ng ating mga vulnerable sectors, katulad ng mga may kapansanan, mga katutumo, mga nakatatanda o yung mga senior po natin tinatawag at mga nakakulong. Yung po isa namin nakita na problema ngayong election na lalo mas naging prominent kasi yung usual na nagiging problema kahit o paano na temporal election day. Yung pong nakita natin na galaw ng mga assistors
na yung mga watchers ay nagiging assessor in one particular area na mino-monitor po ni Lente kasi partner community po yun dun sa accessible voting center or yung botahan mismo ay nilo-locate na or sinisituate sa komunidad na makatutumo para yung problema nila in previous elections na hakot, pananakot, discrimination kahit papaano ma-temper. So that's the idea. Pero yung nakita po namin sa accessible voting center na 'to sa Bulacan, unfortunately, dahil nakita ng mga watchers na kandidato na, "Uy, okey na, sobrang convenient." Naging convenient rin sa kanila na i-target yung voting center na yun, yung eskwelahan na yun, na lahat ng katutubo, maniwala kayo o hindi, Sir Dennis, lahat may assistor. Ta's parang yung katutubo hindi na lang nagsasalita. Parang ang bumoboto na lang talaga. Wala yung conversation na, sino pa yung gusto niyo iboto, sino yung gusto niyo i-show ko. Parang wala tayong nakitang gano'n, ayon sa obserbasyon ng ating observer diyan sa Boracay, na yung sister na mismo ang nagsusulat. Hindi lang yun isolated to Bulacan. In a number of EP areas, problema rin yung sister. So hopefully, nag-trend naman yun may nag-trend sa Abra. May ganyan na nag-trending sa Abra na video. Hopefully in the next election, yan naman yung tutukan talaga ni Comelec on election day na napakalaking problema. Kasi it goes into the core of our very exercise of the right of suffrage. So dapat yung binoboto natin, gusto natin. Unfortunately, ang binomoto ay yung gusto ng assistor o yung simpleng suportahan ng kandidato ng assistor/watcher per day. Marami pong salamat do'n, attorney. Nagkakaroon po ba ng ano, ng kaso sa mga ganitong mga sitwasyon po? Lalong-lalo na kasi katulad nung nabanggit niyo doon sa Abra, merong ano, merong video tungkol dito. May plano ho ba ang Lente na may gawin tungkol sa mga ganitong mga sitwasyon po? Ang lente naman po dahil legal organization kami, lagi naman po kung merong gustong magkaso ay tutulong po kami, lalo na non-partisan o wala talagang sinusuportahang kandidato or political party. Pero ang realidad po ng eleksyon sa Pilipinas, Sir Dennis, sa lahat ng kasama sa UP Political Science Department at sa DSOP na mahirap magreklamo, mahirap magsampa ng kaso, lalo na ang mga kalaban mo ay nakaupo sa pesto or pamilya na matagal na sa puwesto. Kaya po lagi natin sinasabi, malaki ang role ni COMELEC when it comes to pursuing accountability in our elections. Kasi kung meron pong hindi matatakot or kung meron pong hindi mawawalan ng resources na napakahaba ng tisi, COMELEC yan kasama ng kanilang partner agency sa kasong 'to ang PNP po. So hopefully po, kung meron pong gustong magkaso, ang Lente po ay willing mag-assist. Willing gumawa ng affidavit, dun sa affidavit. Kung gusto talagang magreklamo, willing pong mag-abogado si Lente. Pero matagal-tagal na rin po tayo sa eleksyon, tumanda na tayo dito, Sir Dennis. Yan naman lagi ang problema sa accountability or pursuing accountability ng elections. Walang gusto magreklamo, lalo tapos sa election, lalo ngayong panahon na, Sir Dennis. Lahat ng mga tao ay naka-move on na sa election So lahat na nakita nila observe na mali, nalimutan na lang nila ulit tapos sa susunod na lang yung election. Kaya mahalaga yung post-election work ni COMELEC na still COMELEC kahit wala ng interest lahat ng tao, tuloy-tuloy lang. Siyempre dahil 3 years from now, election na ulit. Diyan, attorney, sa issue ng accountability 'no, gaano po sa tingin ninyo kaepektibo yung mga mekanismo para sa pag-uulat ng mga issue at paglutas ng mga reklamo at alitan sa halalan? Tapos ano po yung mga pagpapabuti o paulit-ulit na kahinaan napansin ninyo tungkol dito sa pagtugon sa accountability na ito? Siguro yung available lahat ng platforms may hotlines, meron kang, Facebook page yung Committee on Accountability at may Facebook page si COMELEC. So, okey yung platforms for reporting at the national level. Pero yung kakulangan siguro, again, information dissemination kasi marami pa rin po sa atin na hindi pamilyar at mahirap naman maging pamilyar sa totoo lang sa structure ni COMELEC lalong hindi tayo nagtatrabaho sa space ng election. So, mahirap pong maging familiar. Pero lagi ang hamon sa isang ahensya tulad ni COMELEC is to inform, make that extra effort to inform people ano yung puwedeng gawin or ano yung mga steps to take pagdating sa pagsasampa ng reklamo or kapag meron kang gustong itanong pagdating sa eleksyon. So malaki diyan din po pumapasok ang grupo katulad po namin sa Lente kasi parte po yan at bahagi ng ginagawa namin na information dissemination and
laymanizing or simplifying our election laws and our election procedure. Kasi totoo lang si Dennis sa more than a decade na nagtatrabaho yung Leviticus case. Alam naman ng tao paano bumoto. Alam ng mga tao, alam nating lahat what values to look out for. Pero lagi po yung kakulangan na kaalaman ay yung kaalaman tungkol sa mga batas natin sa election, sa mga public resolution. Kasi nga, siyempre, posay tayo, di ba, Sir Dennis? Lagi may apprehension na, ay, ang batas ay para lang sa mga abogado, sa mga law students. Sila lang yung nakakaintindihan. Pero at the end of the day, parte po kasi ng mission natin, it's to simplify the law. Kasi ang batas ay galing sa human experience. It's not something that we pluck out of the heavens o galing lang sa vacuum. Galing ang batas sa experience at dapat ipaalam natin sa mga tao na common sense or common sense lang ang batas eh. So, dapat hindi ma-intimidate at dapat intindihin talaga in the first place ang mga batas natin, not only for elections but also laws in all aspects of our life in laws in the country. So, meron tayong mga mekanismo 'no, para magsumbong. Kaso nga lang katulad ng sinasabi niyo, attorney, may kakulangan lang sa impormasyon kung paano tayo magsusumbong, pareho sa nasyonal tsaka sa lokal na lebel. Tungkol naman po, attorney, sa pagpapatupad ng mga bagong teknolohiya sa pagboto, halimbawa na yung online voting para sa mga OFW at ang papel ng mga lokal at internasyonal na tagapamasid, ano po ang inyong assessment sa pangkalahatang kalayaan, sa pagiging patas at sa kredibilidad po ng 2025 elections? Well, so that is overall okay naman yung performance ng mga makina. Sa totoo lang, kahit napakadami nating report na natanggap dun sa pagkakaroon ng problema sa scanner na madaming beses na kailangan linisin yung scanner ng mga ECM or ng automated counting machine. The machines actually perform well. Ang bilis ng transmission. Midnight pa lang, ang dami na may proclamation sa local level. Midnight pa lang of election day, alam na natin somehow. Yung numbers 1 to 8, 1 to 9 ng senatorial position. So, maayos naman ang performance ng mga makina. But given that these machines are newly leased or rented, parang yung problema po sa na nakita natin ng election day, dapat hindi siya nangyari. Kasi we expected that problem to happen in machines na second time gagamitin. Pero dahil bago sila, parang may certain level of expectation na yung na-encounter natin na problem on election day na scanner problem, hindi po dapat siya nangyari. Pangala, pangit rin po yung combination ng manipis, sobrang manipis yung balota. Yung marker ay masyadong napupudpud agad kasi nga, grabe yung mga tao eh, sobrang focus mag-shade ng balota. Talagang napupudpud yung marker. So yung combination ng manipis sobrang balota, yung marker napupudpud, hindi natutuyo agad. Unfortunately, ang dami pong kasi parte po ang nilke ng RMA o yung random manual audit na nakikita natin paano binibilang isa-isa o manually ng ating mga RMATs o random manual auditing yung balota at i-compare yung manual count sa machine count. Nakikita natin ang daming balota ang madumi. Bakit naging madumi? Kasi sa smudging dahil sa marker. So, combination siya na sana hindi dapat nangyari on election day. Ang lagi nga po namin sinasabi dyan Sir Dennis kasi may mock elections na ginagawa si Comelec. Sana yung mock elections would replicate election day scenario or situations talaga. Kasi ang nangyayari po sa mock elections ni Comelec, 2 oras lang, 3 oras, ang bumoboto, 50 hanggang 100 na hindi mo matitest. Yung retest ng balota, yung marker. Kasi may nakausap ako tiga Comelec, sabi niya, ito yung demonstration naman ng mga mock elections. Okay naman yung marker, wala naging problema sa himulming, sa pagpupudpud. Siyempre, you would expect that situation because hindi tested in the election day situation yung mga paraphernalia ko. So, yung second challenge on election day. Aside sa machines, hindi naman ganun pataas yung problema. Yung balota, yung combination ng manifest na balota at marker, ang bilis, mapudpod, nag-result talaga siya to dirty ballots, unfortunately. At isa yun sa mga tinitingnan natin ngayon dun sa problema ng overvotes. Kasi madami rin po tayong nakikita ngayon dito sa RMA na talagang dahil nag-smudge yung original mark, pumupunta siya dun sa circle na hindi naman minart ni balot.
isa pang combination yung mababang threshold. So, nung binaba ni Comelec yung threshold to 15%, kahit dumi, kahit yung smudging, nag-toss as malo, as vote balance voting nga ina. Dito po tayo nagkakaroon ng napakaraming overvote. So, dapat talagang tingnan yan at makita rin, ano ba talaga yung naging effect ng combination ng mababang threshold, napakanipis na balota, at marker na ang galing mapulot. Attorney, maraming salamat dun sa assessment na yon. Pero attorney, familiar din naman kayo dun sa mga grupo, sa mga tao na nagsasabi na talamak yung naging dayaan noong nakaraang eleksyon. Given po dun sa assessment niyo, ano po kayo magiging mensahe sa mga tao na nagsasabi na naging talamak yung pandaraya nung nakaraang eleksyon? Siguro dapat magluwan, Sir Dennis. Ano ba yung ibig sabihin ng talamak na dayaan? Kasi siyempre, when you say talamak na dayan, that always goes into the credibility of the election results. Kasi yun naman po, di ba, Sir Dennis, ang bottom line na election, dapat nagre-reflect dun sa gusto talaga ng mga tao. So kapag sinabi natin malawak ang dayan, ano po ba yung malawak ang dayan sinasabi nila? Kasi lagi ang sexy natin nakikita or napapanood, yung dayaan na may kinalaman sa makina. Yung dayaan na napoprogram, pre-program yung makina. O yung dayaan na ang dami, kaya madami overvotes kasi ganyan ang makina. Naka-configure siya. O yung mga resibo ay iba yung nilabas dun sa actual na boto. Yung VVPAT versus the actual ballot. Madaming ganyang noise, pero sa pinagtagal na rin natin bumonitor sa Dennis na election. At sa monitoring din natin, in this election, maingay lang, pero when we take a look at the number, the actual numbers, hindi rin po ganun kadami natanggap namin na report. For example, sa overvotes, sa VVPAT, compared dun sa actual na ballot. May isa po kami natanggap na report, pero si voter tanggap niya na bakit siya nag-overvote. Unfortunately, yung folder na ginamit niya may dumi dun sa isang side. So, nung sinara niya po yung folder, sumakto naman yung dumi sa isang circle pa for the senatorial position. So, nahito yung vote. So, yun, na-explain po eh. So, parang, ang gusto ko lang sabihin, ang daming noise about the machine, the software, the transmission. Nasa RME po kami, pangatlong RME na po ito na malaki ang role na nito. Hindi po talaga namin nakikita eh, na mali yung pagbibilang ng makina versus the actual ballot. So, yun po, parang hindi kami nag-agree dun sa debate or dun sa allegations or statements na nasa makina ang problema. Kasi from our experience and from this elections observation, wala sa makina ang problema. Ang mas problema ay yung factors outside of the machine, vote buying. Pangalawa, threats, intimidation, controlled areas. Yan po yung malawakang dayan talaga na unfortunately, hindi po natin masisolusyonan in one day. Kasi vote buying is a bigger problem. It's a symptom of a bigger problem in Philippine society. Hindi sa election na, di ba, Dennis? Ano yan, symptom, mas malaking problema sa society. Control areas. Ang daming areas sa Pilipinas na political dialysis, tanggap naman natin yun. So, wala yung problema rin yan. Yung mga threats, intimidation, ang daming mga private armies pa rin, ang daming mga loose firearms. So, I think pag gano'n, hindi siya madaling masolusyonan. Hindi siya isang araw lang tapos lahat ng problema. Kaya ko laging sinasabi at kanina ko pa binabanggit din yan, ang problemang kinakarap natin sa eleksyon ay hindi dapat nakatutok sa makina. Kasi hindi makina yung kalaban. Sa amin sa Sensa, hindi makina ang kalaban. Ang kalaban natin ay yung mga factors outside of the machine. Vote buying, controlled areas, political dynasties. Ang laking problema ng political dynasty kasi ang electoral competitiveness sa Pilipinas, kahit feeling natin ang dami-dami tumatakbo sa election, ang saya-saya, it's actually decreasing. Mas parami po ng parami ang unopposed position ngayon. Ang fear nga po namin sa Lente, eventually hindi na to election eh. Eventually, sila-sila na lang yung tumatakbo, wala na ibang lumalaban. So, ano pong gagawin natin sa ganong eleksyon? Election pa ba yung matatawag o ang tututukan pa rin natin makina? May dayan sa makina. Paano ka magbabantay ng makina? Kung ang moto naman na pumapasok dyan, wala na ibang pagkikilian ang ating mga kababayan. Or tayong lahat as Filipino neighbors. Salamat sa pagpapaliwanag na yon, attorney.
Ano po ang mga pangunahing rekomendasyon ng Lente para sa COMELEC, sa mga mambabatas, mga partidong pampulitika at iba pang stakeholder upang mapahusay ang pagsasagawa ng mga susunod na halalan sa Pilipinas? Tapos dagdag ko na rin po, nangangailangan po ba ito ng pagbabago sa batas? Ako, Sir Dennis, favorite natin sa Foresight o policy. Alam natin yan. Pero alam nyo, Sir Dennis, unfortunately, sabi ko nga kanina, bread and butter ng Lente ang policy net. Yan talaga yung paraan namin ng pag-honor ng lahat ng efforts, lahat ng hard work ng mga volunteers. Sinisiguro po namin na lahat ng data na nakukuha namin from monitoring would feed into the reforms that we push before our COMELEC or before Parliament. Unfortunately, if you take a look at the performance of our Congress, the past three Congresses, 17, 18, 19, the past 9 years, alam niyo po ba, Sir Dennis, ang napasa lang batak na may kinalaman sa election. Gusto niyo ko lang, Sir Dennis. Hindi ko po. Ano po ito? Bigyan may recitation tayo, Sir Dennis. Pasensya na, Sir Dennis. Pero the past 3 elections, ang napapasalang pong batas pang election, postponement ng village elections or barangay SK election at postponement ng MORM elections. That's how high, sarcastic na po ako, how high the appetite is of our Congress when it comes to passing election laws. Kaya po nakikita na rin natin si COMELEC becoming more creative. Kasi wala po talaga movement when it comes to changes or revisions of our election laws. The last substantive election law passed by our Congress, na kinabang po tayo lahat kasi yung huling substantive na napasan na 2019, 2017, sila pa nakinabang yung pagtaas ng political discount. The last substantive law benefiting a certain sector of a population in the Philippines, extra po, o yung Elections Release Reform Act, o nagbe-benefit sa mga poll workers natin. Kaya ngayon, ang lalaki na ng honorarium ng mga teachers natin because of the extra law or the Elections Release Reform. Going back to the recommendations, lagi po may recommendations sa Congress Parliament. Unfortunately, ang laging problema dyan, movement. Natatapos sa House, walang galaw sa Senate. Natatapos sa Senate, walang galaw sa House. So yun po yung natin dyan, challenge when it comes to pushing for changes in our laws before the Parliament or Congress. But kaya po lagi, creative kami sa Lente. We also take a look at the power and the functions of our election commission. Ang COMELEC kasi sa lahat ng government agencies o constitutional commission, ang laki po talaga ng power ni COMELEC, lalo na election period. So doon din po kami tumitingin. What could be changed or what could be introduced in COMELEC's policies and programs to make our elections more accountable, transparent, inclusive? At gusto ko lang po pag mayamang sa Dennis, patasa na po, mayabang na to, yung po evolution ng Committee on Contrabigay to address also AFI, nanggaling po yan sa research work Lente the past 2 elections, 2022, 2023. Kasi kung titignan niyo po ang history ng Committee on Contrabigay, it started out only to address vote buying. Pero nung nag-aral po kami ng ASR 2022, naraman po na ito yung malungkot, Sir Dennis. Ang abuse of state resources is an election offense. Like vote buying, it's a big problem. Pero pagdating po sa KII, nakuha po namin ito sa KII, sa Key Informative Interview. Alam naman natin lahat ng sorry, part ko pa-verify. Ang nakuha po namin ay tanggap ng mga tao ay ASR. Tanggap ng mga tao na kapag nasa pwesto ka, gagamitin mo ang resources ng gobyerno, lalo na kampanya. Sinasabi nga, equity of the incumbent or advantage of the incumbent. Hindi naman dapat kasi siyempre, ang standards when it comes to elections, a level playing field. Kung yung mga nakaupo, may access unlimited government resources, wala na talagang makakatakbo sa election. Wala na makakalaban sa mga nakaupo sa pwesto. Kaya po, from the data that we got from the 2022 and 2022 monitoring, thankfully, we managed to convince the Committee on Contrabigay led by Commissioner Macedo, Ernesto Maceda, to also include ASR in their monitoring. Kaya kung i-google mo sa Delhi, ito, mahilig tayo sa data. If you Google ASR, Philippine Elections 2022, ang lumalabas lang po dyan, puro study ni Lente. Pero ngayon 2025, if you Google ASR and you Google Philippine Elections, ang lumalabas po COMELEC na. And we would want that in the practice, di ba, sir? Hindi natin gusto ang mga ginagawa natin na research ay nasa desk lang.
or sinasubmit lang sa kung sino man dapat submitan. Ito yung gusto natin. Na iyan po yung nakikita natin na one way of changing or addressing the problems. If we're not lucky or not that fortunate before our Congress, then we go straight to the implementing government agency. And thankfully, fortunately, we have an open, engaging COMELEC na nakikinig, na open to making the elections better, more accountable the next time around. So yun po yung strategy namin, Sir Dennis. Hindi nag-work sa Congress, pero syempre hindi namin binibitawan yan. Kasi minsan, sineswerte o reform, di ba? Pag nag-click lahat. Pero, pwede nga din na, kung di nag-work na, mag-ano din tayo. Mag-COMELEC reform work din tayo. So yun po yung takbo ng reform sa Pilipinas, Sir Dennis. It's not that easy with the parliament. So you do it via working closely with COMELEC. But of course, working closely with COMELEC, lagi may ano pa rin dyan, conscious arm's length transaction. Because at the end of the day, we are an election monitoring organization. We also monitor the performance of COMELEC, their implementation of their COMELEC resolution. So, ganyan po yung work natin. Pagbati po sa mga nagawa ng Lente, lalong-lalo na doon sa ating halalan. Siguro po bilang huling pananalita na lamang, ano po yung mensahe naman ninyo sa ating mga mamamayan, sa ating mga sa mga bumoboto po sa tuwing halalan po? Maganda po yung resulta ng election ngayon. Kung saan ka mang spectrum ng politika nagbibilong. Yung resulta po ng election natin ngayon shows that the results could be like that. The results we saw kasi in the last election, isa lang yung nanalo halos. Pero may reason na, it's possible pala na madaming representatives or representation ng mga nananalo sa election. So, sa mga kababayan natin, walang imposible sa eleksyon. Ang dami pong natalo, a good number of dynasties were defeated in this election. So, ang problema po kasi sa atin sa Pilipinas, ang taas na voter turnout. Pero pagdating sa pagtakbo sa eleksyon, wala masyado tumatakbo. So, I would want to, not convince, so it's more of, I would want to ask our kababayans and our televiewers, our listeners, to open up their mind to the possibility of engaging more in elections aside from voting. Kasi ang dami naman talagang bumoboto sa Pilipinas. Ang taas na voter turnout natin compared to the rest of the countries in the world. Ang nawawala sa atin is that other component of the right of suffrage. Bumoboto tayo, pero walang tumatakbo. So hopefully, sa mga nanonood po nato dito sa programa ngayong araw, please open your mind to the possibilities of looking at the other component of the right of suffrage. The right of suffrage is not only for voting. The right of suffrage also concerns the right to run in the elections. And sana pag-isipan po natin, lalo na po sa mga kabataan na UP, ang mga taga-UP po ay matatalino, may disiplina, may prinsipyo, at parang hindi naniniwala siya sa pero naniniwala po ako na mga estudyante ng UP, we need more UP students in our political system. And hopefully we manage to convince more and more UP students to not only vote in the elections, but also run in the elections because yun naman talaga yung kailangan to somehow change the elections and politics in the country. Yun lang, Sulen. Maraming salamat po, Atty. Caritos, para sa inyong mga naibahaging opinyon, pag-aaral at obserbasyon sa ating halalan. Napakahalaga po talaga na may mga lehitimong observers upang masigurado na yung mga basic procedures ng elections ay masundan. Sana po ay makatulong ang mga pananaw na ito sa pag-iisip at pagpili natin sa mas malaking halalan sa 2028. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Dennis. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Ako po si Dennis Kilala. Maaari lamang bisitahin ang website ng CIDS sa cids.up.edu.ph o ang aming official Facebook page, facebook.com/UPCIDS. Maraming salamat at magandang araw po.